nag-approve po kayo na talagang tinotal ban na ni Pangulo ang Pogo po? Well, oo naman kasi yan naman ang desisyon ng Pangulo at ang sinasabi ko lang hindi ko nakikita masyado yung epekto sa amin, although yung mahirap yung mga illegal lottery. Meron po mga illegal lottery. Doon po apektado kami po. If it's done by the Pogo, the illegal Pogo, then yes, we will be affected by that. Kasi sabi ko nga, we cater to a certain client na hindi naman siya tumataya na bumababad eh. Tumataya siya, tapos gagawin niya na yung trabaho niya, and at the end of the day, tignan niyo, uy, tumama ba ako? Ganun yung klase ng clientele namin. Speaking of illegal lottery, kamusta po ang problema ng PCSO on that? Although, syempre po, PNP na po, ang kapulisan na po natin dapat ang talagang nagmo-monitor at humuhuli po dyan. Pero malaking problema pa rin po ba ang illegal lottery? Ay, malaking problema po. Marami pong gumagamit ng draw ng PCSO. Marami na po kami na monitor. In fact, mga 200 sites yata ang nakita namin. Kunyari ho, magmo-monitor lang siya pero they will accept bets. May sarili din silang jackpot system. Pero gagamitin nila yung draw ng PCSO. Marami po yan. Kami naman po, as much as we can, we are trying to file cases. Meron na po tayo na file na case sa dalawa sa Mandaluyong at sumampa na nga po yan. And we will be filing some more. In fact, ang gusto ko talaga ipaalam sa mga tao na hindi lang ho yung operator ang liable sa illegal gambling. Kahit ho mananaya, pwede ho kayong mahabla. Kasi because you're part of the crime. Kaya maganda rin pagkakataon ito sabihin sa mga kababayan natin, huwag ho kayong pakakampante na tumaya kayo sa illegal lottery or illegal gambling. Ang paniniwala namin, pati ho kayo dapat ihabla because you are part of the crime of illegal gambling.